Mahigit 2 billion pesos, ganyan na raw kalaki ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Sa Zamboanga City, napilitan ng magsara ang isang manukan dahil sa epekto ng matinding init. May report si Bernadette Reyes. Apektado na ng matinding init ang poultry industry. Sa Zamboanga City, napilitang isara ang manukang ito dahil madalas na magkasakit ang mga manok dahil din sa sobrang init. Ayon sa United Broiler Raisers Association, malaki na ang lugi ng ilang poultry raisers dahil sa mga karagdagang gastos ngayong tag-init. Kakaroon ng strokes yan. Heat stroke ang mga manok kasi pag naparami ang kain yan ng tanghaling tapat at hindi well ventilated yung building mo, lamang sa hindi, you will suffer mortalities. Pero hindi raw nila magawang makapagtaas ng presyo. May oversupply daw kasi ng manok dahil sa importasyon. Ayon sa UBRA, merong 32 million kilos na imported na manok na nasa mga cold storage sa buong bansa. Ito raw ang isa sa mga dahilan kaya may oversupply ng manok ngayon. Record yan. Napakataas niyan. Kung ihahambing mo yan nung isang taon, yung ganitong period din. 73 pesos lang kada kilo ang farm gate price ng manok ngayon dahil sa oversupply. Base sa formula ng Department of Agriculture, kung ipapatong ang 50 pesos na kita ng mga traders at retailers, dapat 125 kada kilo lang ang suggested retail price ng manok ngayon. Pero sa Tandang Sora Market, mataas pa rin ang retail price ng manok sa 140 pesos kada kilo. Mataas po ngayon ang kuha ng manok namin po. Kaya sa pasa? Medyo naman po, mataas din ang pasa namin. 110 hanggang 120 naman ang kilo ng manok sa Commonwealth Market. Pumalo na sa 2.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura na bunsod ng El Nino, ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Pinakanapuruhan ng Soc-Sargen Region. Ayon sa ahensya, naglaanan ng mahigit 1 bilyong pisong pondo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektado ng tagtuyot. Posible makaranas ng meteorological drought ang 51 probinsya sa katapusan ng Abril, 11 sa Mindanao, 13 sa Visayas at 27 naman sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. May 32 namang probinsya na maaaring makaranas ng dry spells sa katapusan ng Abril. Nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa tag-init. Idineklara na rin ito sa Paracelis Mountain Province. Aabot sa 1.2 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura ng Cordillera Region bunsod ng dry spell. Ang mostly affected crops ay mais, rice at saka vegetables. Ang pinakamalaki na damage ay sa corn. Nauna na nadeklara ng state of calamity sa South UP, Maguindanao. Dahil sa tagtuyot, maging ang mga artificial lakes na imbakan ng patubig sa sakahan, natuyo na. Nagkabitak-bitak na rin ang ilang lupain. Pati ang mga bukal na pinagkukunan ng inuming tubig, apektado na. So kumuha na kayo ng ibang alternative na source? Yung paglagay ng solar at saka yung pagbili ng water pump para water pump papuntang reservoir at doon na i-distribute para sa mga tao. Sa Malinaw, Albay, nagsimula ng mamahagi ang lokal na pamahalaan ng short-term vegetable seeds. Daan-daang magsasakang nakinabang sa alternatibong produkto na pamalit sa palay at mais na mahirap itanim ngayong tag-init. Bernadette Reyes, GMA News.